Kuhang-kuha po sa CCTV camera ang away ng ilang estudyante sa loob mismo ng isang eskwelahan sa lungsod ng Maynila. Isang estudyante ang patay. Panuorin niyo po itong pagtutok na ito ni JP Soriano. Bandang alas 11:30 ng umaga nito lang December 18 sa kantinang San Sebastian College sa Maynila, naaktuhan sa kamera ang aktwal na away ng dalawang estudyante. Away na nauwi sa saksakan at pagkamatay ng isang estudyante. Sa video makikita ang sospek na kinilalang si Romeo Efraim Lim, third-year HRM student ng kolehiyo na nakaupo sa kantin kasama ang dalawang kaeskwela. Dumating rin ang biktima na si Cromwell Duca Jr., 20 years old, business management student. Lumakad papunta sa gilid na bahagi ng kantin ng sospek na si Lim. Lumakad rin si Cromwell. Sa isang gilid ay nagpang-abot silang dalawa. Ilang sandali pa, nagkagulo dahil nagkasakitan na pala sina Lim at Cromwell. Napasugod naman ang isa sa mga kasama ni Lim. Mabilis namang natapos ang away at naglakad palayo ang grupo ni Lim. Maya-maya bumalik na rin si Cromwell sa kanyang mga kasama na duguan. Nagawa pa nga niyang magpunas, pero ilang saglit lang ay tumumba na siya. Wala namang kamalay-malay ang security guard na nasa harap na niya ang sospek habang binuhat ng ilang tao ang dugo ang biktima. Agad itong isinugod sa ospital pero namatay din kalaunan dahil sa 4 na saksak sa dibdib at tagiliran. Kasong murder ang isinampa ng pulisya sa sospek matapos makorner at maaresto. Pinaghahanap pa rin ng pulisya ang isa pang kasama ni Lim na lumapit sa kanila habang sila ay nagkakasakitan ni Cromwell. Sa paunang investigasyon daw ng pulis, nalaman nilang may personal na alitan sina Lim at Cromwell. During the investigation, wala namang nag-crop up na gano'n, na membro ng fraternity yung both sides. Abot-abot ang pagdadalamhati ng ama ni Cromwell dahil sa biglaang pagpanaw na nag-iisang anak na lalaki. Mabait at wala raw kaaway ang anak. At ngayong magpapasko, mas dobling sakit daw ang kanilang nararamdaman. Hustisya ang sigaw ng kaanak ngayon. Sa lahat ng hahawak ng kasong ito, na sana kung ano ang nararamdaman ko, sana ganun din ang maramdaman nila bilang isang magulang na mawalan ng isang anak na napakabait. Sana mabigyan ng justice yung kapatid ko kasi I want this to be filed as murder. Kasi po, kung papakawalan din natin siya, I don't think that's gonna be fair for him. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang sospek ng puntahan namin sa MPD jail. Wala rin makapagbigay ng reaksyon mula sa pamunuan ng San Sebastian College dahil walang pasok at opisina ngayon. Paalala naman ng pulisya sa mga universidad at kolehiyo, idoble ang higpit ng mga security guards para walang deadly weapon na maipasok sa loob ng campus. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nakasaad po sa batas na hindi dapat lalagpas ng Disyembre 24 ang pagbibigay ng 13th month pay sa mga empleyado. May babala ang Department of Labor and Employment. Maaaring sampahan ng kaso ang mga amo o employer na hindi susunod sa batas. Nakatutok si Sherian Torres. Ang hindi mahulugang karayom sa rami ng mamimili sa Divisoria ngayong Kapaskuhan, halos hindi rin nagkakalayo sa itsura ng kahabaan ng Carriedo Street sa Quiapo, Maynila. Isa pang kilalang bilihan ng mga murang bilihin sa Maynila, lalo na ngayong Pasko. Ang gaya nila Gina Receles na taga Fairview, Quezon City at Raquel Agubar ng Calawag, Quezon, sa Quiapo pa dumayo ng pamimili dahil mura raw dito. Pero sa rami ng mga kailangang bilhin para sa mga gustong regaluhan, maliban sa naubos ng bonus ni Mister, sweldo na ng asawa ang ginagamit ngayon ni Gina para makakumpleto ng kailangan. Anong mas mahirap, yung presyo o yung mas maraming tao? Yung presyo. Ang tao okay lang yan, pero yung bilhin mas mahirap. 3 araw na lang Pasko na, kaya para sa mga di pa nakatatanggap ng bonus o 7 hanggang 10,000 pesos na cash gift para sa mga government employee, may apela sa kanila ang Malacanang. Please be a little more patient with this. I think it's just a matter of time before they will finally get, what is due them. Si Labor Secretary Marianito Roque naman, mahigpit na nagpaalala sa mga pribadong kumpanya sa idinidikta ng Presidential Decree 851. Laman nito ang obligasyon ng bawat employer na magbigay ng 13th month pay sa kanilang mga manggagawa kada taon. At ang pagbibigay nito, hindi dapat lalampas sa December 24. Kasabay ng paalala ni Roque ang mahigpit ding babala sa mga employer. Wala pa raw formal na reklamo na nakararating ngayon sa DOLE tungkol sa di pagbibigay ng 13th month pay ng mga employer. Pero magkakaalaman daw sa susunod na taon. Dahil sa Enero, sisimulan na ng DOLE ang pag-iinspeksyon kung tumupad ba rito ang mga employer. Sherian Torres, nakatutok, 24 oras. Buhay na buhay ang
munisipyo na o ang City Hall ng Mandaluyong dahil sa Christmas tiangge at sa rides. Maningning din po ang Tanyag Calle Policarpio sa Mandaluyong din po, pero hindi na po kasing garbo kumpara noong mga nakaraang taon. Nakatutok po doon live si Ruth Cabal. Ruth, kamusta dyan? Mel, Mike, ramdam na ang Pasko dito sa Mandaluyong. Marami ang namamasyal at naghahabol sa kanilang Christmas shopping at may ilaw ang mga bahay rito. Kilala ang Calle Policarpio sa magagarbong Christmas lights at decor sa mga bahay. Pero ngayon hindi na kasing ningning ang Calle Policarpio kumpara sa mga nakaraang taon. Mangilan-ngilan na lang kasi ang mga bahay na may dekorasyon. Ang dating tianggi rito, inilipat na rin sa munisipyo. Si Norma Lim, dati moving Christmas displays ang makikita sa kanyang bahay. Ngayon, simpleng bilhin na lang. Doon lang natin papadama yung ano natin na talaga ang sandigan natin yung si Lord, na kaya yung bilhin hindi dapat mawala yan. Pero ang bahay na ito ng pamilya Dalisay, kadad pa rin ang Christmas lights. Puno rin ng iba't ibang imahe ng Santa Claus ang tinaguriang House of Santa Claus ng pamilya Suva. Mula sa mga life-size na estatwa hanggang sa iba't ibang bagay na may disenyong Santa. Kaya may mangilan-ngilan pa rin namamasyal rito. Nakita mo talaga na Pasko na po dito. Maningning rin ang buong munisipyo ng Mandaluyong. Ikalawang taon ngayon ang sinasagawa ang Paskuhan sa Tiger City. May tiangge, rides, at may iba't ibang programa na mismong mga empleyado ng munisipyo ang performers. Gabi-gabi umaabot daw sa 10,000 katao ang pumupunta rito. Para mabigyan ng kasiyahan yung aming mga kababayan, lalong-lalo na yung mga walang kakayanang magbayad ng palabas. Masaya. Bakit masaya? Daming ilaw. Madaming ilaw. Sa rides. Mel, Mike, wala raw ginastos ang munisipyo sa mga dekorasyon dito. Kumita pa nga raw sila dahil sa tiangge. At bukas itong Paskuhan sa Tiger City hanggang December 31. Mel, Mike? Maraming salamat, Ruth Cabal. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Naku, 3 araw na lamang po at Pasko na. Magpasalab na mga kapuso. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras.